Napakainit mga tol ng takbo ng mga issue ngayon dito sa ating bansa pagdating sa politika mga tol, no? Talagang ito ay pinag-uusapan ngayon sa lahat ng mga social media platform mga tol. Dahil kasunod nga na pagkakahuli sa tumakas na si Alice Guo, nahuli siya sa Indonesia, di ba? Ngayon naman ay nasukol na, kaya nahuli na rin mga tol si Pastor Apollo Kibuloy na mahigit isang linggo nga, no? Na hinahanap ng mga pulis at hinalugog ng pulis ang kabuuang compound ng KOJC mga tol. At ayon nga sa balita, nagkaroon ng ultimatum mga tol kaya sumuko na o ano na, nahuli na mga tol etong si Pastor Apollo Kibuloy. At isa sa ating pag-uusapan ngayon mula naman dito sa UNTV ay kung ano daw ang naging role ng mga Duterte no sa pagtatago ni Kibuloy. Yan ay nais pa imbestigahan ng isang kongresista sa mga otoridad. No, yan ang ating aalamin ngayon. Bigyan natin 'to ng reaction video and commentary. Pero bago natin 'to simulan, syempre 'wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayo reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Hawak na ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 pang co-accused nito. Ito'y matapos na sumuko sa mga otoridad kahapon ng hapon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa loob ng KOJC compound sumuko ang 5 akusado. Kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. So balitang to'y sumuko pero ang sinasabi naman ng iba mga tol, hindi sumuko, nahuli, nasukol na kasi nga wala nang tatakbuhan, kumbaga na-corner na, alam mo yun, na-corner na. Yun ang sabi mga tol Pero either way mga tol, pareho at ang mahalaga dyan, hawak na ng kapulisan mga tol, di ba? Lumapag po sila ang C-130. Bago ang pagsuko ng 5, sinabi ni Colonel Fajardo na binigyan ng PNP ng 24 oras na ultimatum si Kibuloy para sumuko. Kung hindi aniya ito gagawin ng religious leader, ay papasukin na ng mga pulis ang isang gusali sa loob ng KOJC compound na ipinagbabawal na pasukin ng mga otoridad. Aba. Mukhang something's fishy mga tol. Diba? Parang merong napakahalagang bagay doon na parang kinakatakutan ni pastor kaya talagang isinuko na lang niya sarili niya kaysa pasukin pa yon, di ba? Suko ko ng sarili ko kaysa pasukin pa to, parang ganon. Binigyan daw siya ng ultimatum na 24 oras, kapag hindi ka sumuko, papasukin namin yung building na yan. Yun pala ipinagbabawal pasukin. Ano kayang meron sa loob nun mga tol? At sa sobrang kumbaga napakahalaga kaya isinuko na lang niya sarili niya. Kasi parang ganun ang lumalabas, di ba, sa balita, mga tol. Nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Sinabi ni Colonel Fajardo, isinailalim ang mga akusados sa booking procedure, ganun din sa medical at physical examination. Bukod aniya sa mataas na BP ng ilan sa mga ito, ay wala naman ibang naging problema. Mamaya, agad naman aniyang ibabalik sa Quezon City RTC ang warrant of arrest ng mga ito sa kasong child at sexual abuse. Habang sa Pasig naman, ang kasong qualified human trafficking. Inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isampa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Nagpapasalamat naman ang PNP sa payapang pagsuko ni Kibuloy. Si Kibuloy at 4 na iba pa ay mananatili sa PNP Custodial Center hanggat walang inilalabas na commitment order ang korte kung saan sila ikukulong. So wala talaga nakatakas, no? Lahat ng 4 na akusado nahuli. Leia Ilagan, no? 'Di ba?
So, napakahalaga pala nung building na yun mga tol. At dahil nga doon sa ibinigay na ultimatum mga tol, talagang no choice na si Kibuloy kundi magpa-aresto na lang mga tol. Pero eto, isa sa mga balita na gusto nating alamin, 'di ba? Nais daw paimbestigahan ng isang kongresista sa mga otoridad ang role o papel ng mga Duterte sa pagtatago ni Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City mga tol, no? Eto, alamin natin 'to mula sa UNTV News pa rin mga tol. Panoorin natin 'tong balitang 'to. Rosalie, naniniwala ba ang mga kongresistang posibleng protektado ng mga Duterte si Kibuloy? Ella, hindi basta maaaring itanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala itong kinalaman sa pagtatago ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy. Oh, narinig niyo yun? Hindi daw basta-basta pwedeng itanggi ni dating President Duterte na meron daw siyang kinalaman dito, di ba? Balikan natin yung sinabi. Itong kinalaman sa pagtatago ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy. Batay ito kay Manila Representative Joel Chua. Anya, ang dating Pangulo ang administrador ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound kung saan sumuko sa mga otoridad si Kibuloy. Dagdag pa nito, misleading kung hindi man deceptive o mapanlinlang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan minaliit nito ang posibilidad na nasa KOJC compound si Kibuloy. Bunsod nito, nananawagan ng kongresistang imbestigahan ng mga kinauukulang otoridad ang koneksyon sa compound ng mag-amang Duterte, lalo na't mahirap anyang paniwala ang hindi umano alam ng mga ito kung saan nagtago si Kibuloy. Dapat din anyang papanagutin ang Duterte family kung may ginampanan sa pagbibigay proteksyon kay Kibuloy ng pugante pa ito. Naniniwala naman si Ako Bicol Party List Representative House Assistant Majority Leader Jill Bongbalon na maituturing na kasabwat ang dating punong ehekutibo dahil sa pagkakanlong sa isang pugante. Maaari rin anyang maging batayan ito para sa isang petisyon ng disbarment laban sa dating presidente na isang abogado dahil sa pagiging kasangkapan umano nito sa paglabag sa batas. At kung sakasakali nga no na mapapatunayan ngayon mga tol, panibagong ano na naman 'yan no, mantsa sa pangalan ng dating presidente mga tol. Yun nga sinasabi nung kanina, papatawan daw ng disbarment o hindi ka na attorney, 'di ba? Paano 'to? Etong nasa picture mga tol. 'Di ba ito yung attorney? Malamang alam naman nito na nasa loob talaga si Kibuloy, 'di ba? Balik sa'yo, Ella. Rosalie, may inilabas na bang pahayag ang kampo ng mga Duterte kaugnay sa umunay pagsuko ni Kibuloy? Sa ngayon, Ella, wala pang pahayag dito ang mag-amang Duterte na isinasangkot ng ilang kongresista dito sa House of Representatives at naniniwala sila na may koneksyon sa pagtatago ni Kibuloy. Sa ngayon, naghihintay pa tayo ng pahayag mula sa kampo ng mga Duterte. Alright, maraming salamat, Rosalie. So, ang isa sa mga dahilan mga tol kung bakit ayaw sumuko agad-agad ni Kibuloy dahil nga sa pangamba niya na ibibigay siya ng ating gobyerno sa Amerika. Kasi nga may kaso din siya doon mga tol. Una nga siyang nagkakaso doon 'di ba? Wanted nga siya sa FBI 'di ba? Bago dito nagkaroon din siya ng kaso ngayon dito sa Pilipinas mga tol. At yun nga nagkaroon ng warrant of arrest at talagang matagal siyang hinanap no ng mga kapulisan. Pero ano ba sabi ng gobyerno natin mga tol? Ito panoorin naman natin to. So ito mula sa UNTV pa rin. Nasabi na PBBM mga tol, si Kibuloy kailangan daw munang harapin ang mga kaso sa bansa bago pag-usapan ng US extradition o yung ibibigay nga ba siya sa Amerika. Kasi ito yung ayaw mangyari ni Kibuloy mga tol kaya nga siya nagtago di ba? Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ang nag-utos na sunduin na si Apollo Kibuloy sa Davao City matapos nitong magpahayag ng kahandaang sumuko sa mga otoridad. Yan nasabi. Ayon sa Pangulo, sa ngayon ay kailangan munang harapin ni Kibuloy ang kanyang mga kaso sa Pilipinas bago pag-usapan ng posibleng extradition sa Estados Unidos. O yung siguro pagharap no, ni Kibuloy sa mga kaso naman niya sa Amerika mga tol. Well, panoorin na lamang natin tong balitang to at bigyan ulit natin to ng opinion at reaction. Well, the extradition request is not yet there. Besides, so wala pa daw request, no? The judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done.
Wala pang natatanggap na request ang Pilipinas mula sa Estados Unidos kaugnay ng extradition ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas dapat na pagtuunan ng pansin ngayon ang mga kaso na dapat kaharapin ni Kibuloy sa Pilipinas bago ikonsidera ang pagpapadala sa Kingdom of Jesus Christ Leader sa Amerika kung saan siya mayroong kinakaharap ding mga kaso. Yan o, wanted siya sa FBI mga Jesus tol. Christ Leader sa Amerika kung saan siya may Yan o, wanted by the FBI. Mas nauna to bago rito sa Pilipinas roong kinakaharap ding mga kaso. But for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Ayon kay Pangulong Marcos, siya mismo ang nagutos na sunduin na ng C-130 si Kibuloy sa Davao matapos magpahayag na nais na nitong sumuko. Yesterday, between 8 and 9 in the morning, we got another message from our contacts na sinasabi handa na raw siya mag-surrender. Sinabi na very good. Wala ng conditions. Wala na yung mga conditions na dating ilinalagay. So sabi namin, fine. Pero sabi niya sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa pulis. So fine, yun ang ginawa namin. Sa kabila nito, naniniwala ang Pangulo na hindi sumuko ang religious leader. Napilitan lamang umanong lumutang si Kibuloy dahil malapit na siyang matugis ng mga pulis. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabihin, to an official authority, sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Sumurrender pa rin. Ganun pa rin yun, sumurrender pa rin. Yung kumbaga, tinangka niya munang takasan pero no choice siya, so sumuko pa rin siya. Di ba? Tiniyak ng Pangulo na irerespeto pa rin ang mga karapatan ni Kibuloy at walang special treatment. Siyempre, babantayan natin na tama naman ang mangyayari na lahat ng kanyang karapatan, walang masasagasaan dun sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Pero swerte si Kibuloy mga tol kasi hindi marahas si Marcos. Hindi marahas si Marcos kung ibang leader makakatapat niya at kaaway niya mga tol baka sabihin nanlaban siya mga tol, yun na mahirap doon, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang to, sa mga isyung to mga tol? Pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.